open ang computer, isaksak. At kapag gumagana naman ito, tanggalin ang saksakan sa power supply. At tanggalin nyo naman po ang Wi-Fi cable. Gumamit po kayo ng screwdriver or flat screw para matanggal. At mouse cable, keyboard cable. At isunod nyo naman po ang VGA na nagbibigay ng power sa monitor, video graphic array. Ikot nyo lang po yung dalawang pin. Gumamit po kayo ng flat screw or kahit na anong bagay, basta kakasya po dyan. Yun, natanggal na po. At yan, screw nyo naman po yung dalawa na yan. Gumamit naman po kayo ng screwdriver para po matanggal yung screw. Mag-ingat lang po, baka po masugat. At itulak nyo lang po ng dahan-dahan, tapos okay na. At ang una ko pong tinanggal dito ay power cable na nagkokonekta sa power supply at hard drive. At ang next naman, SATA cable na nagtatransfer ng data sa hard drive at motherboard. At ang next naman po na tinanggal ko dito, tinanggal ko po ang dalawang screw magkabilaan left to right para matanggal po ang hard drive. Ang hard drive po ay nagbibigay ng storage device sa computer. Dahan-dahan lang pong itulak pataas. Ingatan pong mahulog. At ilagay. At next po dito ang orange cable. At ang next naman po dito ay tinanggal ko po ang RAM, Random Access Memory. Meron pong pipindutin dyan po na dalawa. Pindutin lang po yun pababa. At sinunod ko naman po dito ang 24 pins. Mag-ingat lang po. Mahirap po kasing tanggalin yan. Yung 24 pins po ay nagbibigay po ng power sa motherboard at yung 4 pins meron po sa gilid niyan. Power supply. At tanggalin naman po ang 4 na screw sa likod ng power supply. Meron pong 4 yan sa baba po at sa taas. At ang power supply, siya pala ang nagbibigay ng power. Siya ang nagbibigay ng power para mag-open ang computer. At natanggal na po ang 4 na tornilyo at dahan-dahan naman pong itulak patalikod ang power supply. Dahan-dahan lang po, baka po mahulog. Ang una ko nga palang binalik dito ay ang power supply kasi siya po ang pinakamalaki at siya po ang pinakamabigat. Ingatan lang po, dahan-dahan lang po ipasok ang power supply at i-screw na po ulit. At ang next ko naman dito na kinabit ay ang 24 pins. Dahan-dahan lang po. At ang sinunod ko naman dito ay ang 4 pins. Diyan po sa gilid. Dapat meron pong arrow yan. Dapat dun po nakatutok.
ang sinunod ko naman po dyan ay ang random access memory. Meron pong parang ngipin dyan, dapat po nakapantay po para po hindi po masira ang RAM. Dahan-dahan lang pong ikabit. At tulak nyo po para po mag-lock. Yun. You know? At ang next naman po na ikakabit natin dito ay ang hard drive. Dapat po saktong-sakto yan para po mapasok ang screw. At ikabit na po ang screw. Guys, by the way, magdahan-dahan lang po. Pag may nahulog po kayong mga gamit or screw, mahirap pong mahanap yan. Ang kailangan, yung screwdriver nyo po ay may magnet para hindi po mahulog ang mga screw. At ang next naman na kinabit ko dito ay hanapin nyo lang po yung blue at isaksak na po ang SATA cable na nagtatransfer ng data sa hard drive at motherboard. At ang next naman po na kinabit ko dito ay ang power cable na nagko-connect sa power supply. At ang next naman po na kinabit ko dito ay ang orange cable. At isunod naman po ang takip ng computer at in-screw po. Ingatan po ang dalawang screw, baka po mawala or mahulog. At isaksak na po ang power cable sa power supply at isunod ang internet LAN cable at ang mouse cable at isunod naman po ang keyboard cable at ang VGA video graphic array na nagbibigay ng power sa monitor. At ikot nyo lang po yung dalawang screw dyan para po kumabit. At isaksak na po ang computer. Tignan po kung gumagana po ang computer or nagsiswitch. Kapag nag-on na po ang computer, okay na. Thank you po.